Talamak sa panahon ngayon ang mga taong mapang-abuso. Mga taong nananamantala sa kahinaan ng iba. Pero gaano ba kadalas na ang sariling padre de pamilya ang dahilan ng pagkasira ng buhay ng mismo nitong anak? Marso, taong 2017, sa isang barangay sa Binalonan, Pangasinan, sa isang pangkaraniwang bahay kung saan nakatira ang isang padre de pamilya, isang ina at dalawa nilang anak, nakakubli ang isang kasong hindi katanggap-tanggap sa mata ng lipunan. Si Kimberly Narvas, 19 na taong gulang, nakahiga sa kanyang papag. Nakatalukbong ng kumot kahit maalinsangan ang gabi. Sa gilid ng kwarto, dahan-dahang bumukas ang pintuan. Ang tunog ng lumang bisagra ay tila patalim na tumatagos sa kanyang pandinig. Napapikit siya ng mahigpit at kumapit ng mahigpit sa unan, umaasang baka maling akala lang ang lahat. Pero hindi nagkamali ang kutob niya. Narinig niya ang mabigat na yabag papalapit, ang mabahong amoy ng alak na sumisingaw sa hangin. Bago pa siya makalayo, naramdaman niya na ang malamig na kamay na humahawak sa kanya. Ang parehong kamay na ilang buwan nang lumalapastangan sa kanya, gabi-gabi, sa katahimikan ng kanilang bahay. Muling bumuhos ang mga luha ni Kimberly. Pilit niyang tinatabunan ng unan ang sariling bibig para walang makarinig sa kanyang iyak. Kahit gustong-gusto niya nang sumigaw. Wala roon ang kanyang inang si Juby Narvas, abala sa pagbabantay sa kanilang tindahan, ilang metro mula sa kanilang bahay, at wala rin siyang kamalay-malay sa impyernong paulit-ulit na nangyayari sa loob ng silid ng anak. Kinabukasan, parang walang nangyari. Bumangon si Kimberly, naghanda ng almusal. Pinakitang normal ang lahat sa ina na abala sa mga gawaing bahay. Sa harap ng kanyang boyfriend na si Arman Ochoco, pinilit niyang magpanggap na maayos lang ang lahat, na siya pa rin ang dating masayahing dalaga na nakikita ng lahat. Ngunit sa loob niya, unti-unti na siyang nawawasak. Nagsimula ang lahat 1 linggo matapos mailibing ang lolo ni Kimberly, ang kaisa-isa niyang kakampi sa bahay. Pumasok nang walang paalam ang kanyang sariling ama, si Alfredo Narvas, sa kanyang silid. Pinilit siya umano nitong gawin ang isang karumal-dumal na bagay at pinagbantaan siya nito na kung hindi susunod ay madadamay ang buhay ng kanyang ina at kapatid. Walang nagawa si Kimberly kundi humagulgol habang wala roon ang ina at kapatid. Hindi niya lubos maisip na magagawa yun ng kanyang sariling ama. Kilala ito bilang isang mabait na karpintero sa kanilang lugar. Palakaibigan, palabati at may mga kapitbahay pang kumakaway tuwing dumaraan ito. Wari bang isa itong huwarang haligi ng tahanan. Walang bakas ng halimaw na nagkukubli sa kanyang pagkatao. Kaya't bukod sa takot ni Kimberly na madamay ang ina at kapatid na lalaki ay hindi rin ito nagawang magsumbong dahil alam niyang walang maniniwala sa kanya. Araw-araw siyang pumapasok sa paaralan, nakangiti sa mga kaklase, nakikipagkwentuhan at nagpapanggap na normal. Ngunit sa bawat oras na siya'y mag-isa, hindi niya maitago ang lungkot at pagkasuklam sa sariling ama at pandidiri sa sarili. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unting nawala ang sigla niya. Ang dating masayahin at puno ng pangarap na si Kimberly ay tila nagbago. Ngunit hindi siya tumigil sa pagdarasal. Umaasang matigil na ang bangungot na kanyang pinagdaraanan.
Patuloy na nangyari ang pang-aabuso. Madalas kung wala ang kanyang ina at kapatid sa bahay, tinatawag siya ng kanyang ama kahit pa magtangka itong umalis o manatili sa bahay ng mga pinsan nito. Hindi makaiwas si Kimberly lalo na't patuloy ang pagbabanta ng ama. Hanggang sa dumating ang araw na hindi na niya kayang itago pa ang lahat. Isang hapon noong Nobyembre 2017, matapos ang klase, naglakas loob siyang umuwi ng maaga at harapin ang kanyang ina. Nanginginig ang boses niya habang ikinukwento ang mga gabing paulit-ulit siyang binabastos ng sarili niyang ama. Inaasahan niyang makakahanap siya ng kakampi o kahit kaunting pag-unawa mula sa taong dapat ay unang masasandalan niya. Pero malamig ang naging sagot ng kanyang ina. Sa halip na yakapin siya, tinawag siyang sinungaling. Sinabing gawa-gawa lang niya ang lahat para sirain ang kanyang ama. Sa harap ng mga salita ng ina, tila gumuho ang natitirang lakas ni Kimberly. Bago pa siya makasagot, itinulak siya palabas ng pintuan. Dala ang maliit na bag na naglalaman ng 2 piraso ng damit at ilang notebook. Sa harap mismo ng mga kapitbahay, umiiyak siya. Hindi alintana ang hiya, pero wala ni isa ang lumalapit para aluin siya. Sa gabing yun, naglakad siya ng walang patutunguhan. Gutom, pagod at sugatan ang loob hanggang sa isang kaklase ang nakakita sa kanya. Inuwi siya at pinasamantalang pinatuloy. Doon sa maliit na silid ng kaibigan, matapang niyang ikinuwento ang lahat mula sa unang gabi ng impyerno hanggang sa araw ng pagtatakwil ng kanyang ina. Mula roon, nagpa siya rin siyang ipagtapat ang lahat kay Arman, ang boyfriend na ilang buwan na niyang itinataboy dahil sa hiya at takot. Natulala si Arman, hindi niya maiproseso ang bigat ng kwento at simula noon ay iniwasan niya ang dalaga. 2 buwan matapos siyang palayasin, napansin ni Kimberly ang kakaibang pagbabago sa kanyang katawan. Hindi niya agad pinansin. Iniisip niyang dala lang ng pagod at gutom ang palaging pagkahilo at pagsusuka. Pero nang makaramdam ng masamang kutob ay hindi na siya nagdalawang isip. Mag-isa siyang pumunta sa isang maliit na butika sa bayan. Nanginginig ang kamay habang bumibili ng pregnancy test. Kinagabihan sa banyo ng bahay ng kaibigan, halos hindi man labo ang kanyang paningin nang makita niya ang resulta ng test kit. 2 malinaw na linya. Ilang gabi siyang hindi makatulog. Naisip niyang huwag ituloy ang pagbubuntis na baka yun na lang ang pinakamadaling paraan para mawala ang alaala ng bangungot. Pero inilapit siya ng kanyang kaibigan sa isang pastor para kausapin at makahingi ng payo. Doon niya narinig ang mga salitang nagpabago sa kanyang desisyon. Mula noon, nagpa siyang ituloy ang pagbubuntis. Tanging ilang malapit na kaibigan lamang ang nakakaalam sa kanyang sitwasyon. Paglipas ng mga buwan, unti-unting bumalik si Arman. Unti-unti rin natutunan ng binata ang bigat ng pinagdadaanan ni Kimberly. Sa kabila ng takot at hiya, nagpa siya itong manatili sa tabi niya. Hindi man madali ang lahat, kahit papano nagsilbing lakas ni Kimberly ang presensya ng taong handang sumuporta sa kanya. Mabilis ang naging pagdaan ng mga buwan at iniluwal niya ang sanggol noong Agosto 2018. Isang batang lalaki, maamo ang mukha, mahimbing kung matulog at walang kamalay-malay sa bigat ng mundong kahaharapin niya. Sa bawat yakap, ramdam ni Kimberly ang halong galit at pagmamahal sapagkat alam niya ang inosenteng batang yon ay bunga ng isang kasalanang hindi kailanman dapat mangyari. Sa
Sa katahimikan ng mga gabing pinapatulog niya ang anak, nagpasya siyang tapusin ang bangungot. Palihim siyang kumilos, naghahanap ng paraan para magkaroon ng ebidensya. Sa tulong ng bunsong kapatid na wala ring alam sa buong katotohanan, nakakuha siya ng personal na gamit ng kanilang ama, isang lumang suklay na may buhok. Sa isang klinika sa syudad, isinumit niya ang mga sample para sa DNA test, isang hair follicle mula sa ama at DNA sample mula sa anak. Mahaba ang mga araw ng paghihintay at kahit pa alam na niya ang resulta, ay matyaga itong naghintay para sa magiging ebidensya. Walang luha ng araw na yun, tanging matinding lamig sa dibdib at isang desisyong matagal na niyang pinipigil. Bit-bit ang ebidensya, lumapit siya sa himpilan ng pulisya at nagsimula ang mahabang proseso ng pagsasampa ng kaso. Ilang linggo ang lumipas at dumating ang mga pulis sa kanilang bahay sa Binalonan. Ipinakita ang warrant sa mag-asawa. Nagulat ang kanyang ina nang malaman na kinasuhan ni Kimberly ang kanyang ama. Ngunit nang malaman na may ebidensya ito, ay wala na siyang nagawa kundi ang pagmasdan ng asawa habang pinupusasan ng pulisya. Sa paligid nakamasid ang ilang kapitbahay. Bulungan at titig ang sumalubong sa eksenang yon. Ngunit wala ni isa ang lumapit. Sa investigasyon at ginawang panghalughog, nadiskubre rin ang ilang pakete ng ipinagbabawal na gamot sa drawer ng kanyang ama. Para kay Kimberly, ang bawat piraso ng ebidensyang yon ay tila nagpaluwag sa tanikala. Sa presinto, nagmamakaawa si Alfredo kay Kimberly. Nakiusap na iatras ang kaso alang-alang sa kanilang pamilya, ngunit sa pagkakataong yon ay hindi na ganun kahina si Kimberly. Matapang siyang nanindigan sa tama at nais niyang panagutin ang sariling ama na sumira sa kanyang buhay at kinabukasan. Habang nakakulong ang ama, ay nanatili si Kimberly sa bahay ng kaibigan. Maayos ang naging turing ng mga magulang nito kay Kimberly at itinuring na ring parang tunay na anak dahil sa ilang buwang pananatili nito doon. Samantala, nilapitan naman siya ng kanyang ina at kinausap. Kinumbinsi na iuurong na ang kaso sa kanyang ama. Hindi maunawaan ni Kimberly kung paanong sa kabila ng lahat ng paglalapastangan sa kanya ng kanyang ama ay nagagawa pa itong panigan ng kanyang sariling ina. Gayunpaman, kahit anong pakiusap ng kanyang ina ay hindi natinag si Kimberly. Itinuloy nito ang kaso at desidido na makuha ang kanyang hustisya. Dumating ang araw ng paglilitis noong Marso 2019. Nanginginig ang tuhod ni Kimberly habang lumalakad papasok sa korte. Sa bawat hakbang, ramdam niya ang mga matang nakatingin sa kanya. May ilang hinuhusgahan siya, ngunit marami ang nakikisimpatya sa kanyang pinaglalaban. Sa harap ng hukom, sinabi niya ang lahat. Walang tinago. Walang pinagtakpan. Inilahad niya kung paanong paulit-ulit siyang ginamit ng kanyang ama. Ang mga pagbabanta nito na dahilan ng kanyang pagtahimik. Ang pagkabuntis nito at ang hindi paniniwala ng sarili niyang ina sa kanyang pinagdadaanang bangungot. Walang nagawa ang kanyang ina kundi ang umupo sa sulok ng korte. Tahimik na umiiyak. Hanggang sa huli ay kinampihan niya ang asawa at ipinalabas ng depensa na mismong si Kimberly ang umakit sa sarili niyang ama. Hindi naman pinaniwalaan ng korte ang depensang ito dahil sa kakulangan ng sapat na batayan. Sa huli, taong 2022, nang hinatulan ng kanyang ama ng habang buhay na pagkakakulong sa kaso ng pang-aabuso ng sariling katugo at paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Sa araw ng sentensya,
Habang inilalabas ang ama niya mula sa korte, tumayo si Kimberly sa gilid ng pasilyo. Hindi siya nagsalita, hindi siya lumapit. Tahimik lang siyang nakatingin habang dinadala ito palayo. Mula nang makulong ang ama at makamit ang hustisya, unti-unting bumalik ang katahimikan sa buhay ni Kimberly. Hindi naging madali. May mga araw na bumabalik sa kanya ang alaala ng nakaraan, pero natuto siyang huminga ng mas maluwag. Alam niyang tapos na ang bangungot na yon. Sa tulong ni Arman, natutunan niyang yakapin ang papel bilang isang ina. Tinanggap ni Arman ang bata na parang sarili nilang anak. Tinawag niya itong Arky mula sa pinagsamang pangalan ni Kimberly at Arman. Nangako si Arman na sabay pa rin nilang bubuuin ang kanilang pangarap sa kabila ng madilim na nakaraan ni Kimberly. Hindi nakatapos sa kolehiyo si Kimberly dahil na rin sa masalimuot na pinagdaanan, bagamat hindi nawala sa kanya ang pangarap na makapagtapos balang araw. Naghanap siya ng trabaho sa bayan. Nag-umpisa bilang kahera sa isang maliit na tindahan. Mula roon, natutunan niyang kumayod para sa kinabukasan nilang mag-ina. Hindi na siya umuwi pa sa bahay ng ina sa Binalonan, pero natutunan na rin niyang patawarin ito kahit walang formal na paghingi ng tawad. Sa mga gabing tahimik habang pinagmamasdan niya ang anak na mahimbing na natutulog, naiisip niya kung gaano nakalayo ang kanyang narating. Bagamat bungang anak ng isang masamang alaala, kailanman ay hindi niya nagawang magtanim ng galit sa sarili niyang anak. Ayaw niyang maging katulad ng kanyang ama na nananamantala sa kanyang kahinaan at ng ina na wala sa kanyang tabi noong mga panahong siya ay lumalaban. Kung kaya't ipinangako ni Kimberly sa kanyang sarili na anuman ang mangyari, siya ay magiging mabuting magulang at ang magiging unang kakampi ng kanyang anak sa anumang pagsubok na darating sa kanyang hinaharap.